Hawak ko ngayon dito ang isa sa pinaka-affordable na tablet na pwede mong mabili ngayong 2024 na talaga namang bang for a buck. Ibig sabihin, sulit siya para sa presyo niya. Yung tablet na tinutukoy ko guys is itong Poco Pad, and after 1 month na ginagamit ko siya, may mga bagay akong nagustuhan sa kanya pero may mga bagay din akong ayaw sa kanya. Anyway, bago natin simulan yung ibang topic, simulan muna natin sa pag-unbox. Yung dumating sa atin na box is medyo malaki at medyo mabigat, pero bakit nga ba? Alamin natin. Ang dahilan dyan guys, may 4 na laman yung box. Una is itong Poco Pen. Next naman is itong Poco Pad cover. Meron pa tayo ditong Poco Pad keyboard. And yung panghuli is yung mismong Poco Pad. Unahin na muna natin yung pinaka-tablet bago natin pag-usapan yung ibang accessories na kasama. Ito guys, yung basic specs niya. Meron siyang 12.1 inches, 120Hz, 2.5K display, Snapdragon 7S Gen 2, 10,000 mAh na battery capacity na supported ang 33 watts wired charging, and quad speakers na rin siya. Ibig sabihin may tig-2 siyang speaker sa magkabilaang sides. Next naman is documentations and warranty, 33 watts charging brick, and USB Type-C cable. Ngayon pagdating sa mismong tablet, actually maganda yung build quality niya. Aluminum frame, aluminum back, tapos meron tayong Gorilla Glass 3 front. And sa mga hindi pala nakakaalam, ito yung first ever tablet ni Poco, and so far pagdating sa build quality is good job. Meron dito sa taas na 2 speaker, Dolby Icon, and yung kanyang power button. Yung baba naman, 2 speaker ulit, headphone jack, and USB Type-C 2.0. Right side naman is volume buttons and mic. Dito naman sa lower right is mic ulit and yung kanyang micro SD card slot. And oo guys, wala siyang SIM card slot. Honestly, hindi ko alam kung in the future magkakaroon ng version na may SIM card slot, pero yung meron ngayon is wala siyang SIM card slot. Anyway, habang nagsisetup ako, ang medyo napansin ko dito is may pagkalakihan yung kanyang bezels. Kaya may pagka old school siya ng konti tignan, pero other than that, yung display naman niya is maganda. And speaking of display, meron tayo ditong 12.1 inches IPS LCD na capable ng 120Hz na refresh rate. Kaya din niya up to 600 nits na peak brightness. 2K resolution na rin tayo dito na may 16:10 ratio. And pagdating naman sa DRM niya is naka widevine level 1 na tayo. Ibig sabihin capable siya ng high definition pag nanood ka sa Netflix. And dahil supported pa niya ang Dolby Vision and Dolby Atmos, siguradong magiging mas immersive yung experience pag nanonood kayo ng movies and series gamit itong Poco Pad. And para marinig nyo din guys yung quad speakers niya, ito yung sample audio. Ngayon punta na tayo sa specs niya and sa kanyang performance na alam ko karamihan sa inyo ito yung inaantay. Not including yung memory extension, meron tayo ditong 8GB na RAM, 256GB na internal storage na naka UFS 2.2, and pagdating naman sa chipset, meron tayo ditong Snapdragon 7S Gen 2. Meron na rin siyang gyroscope na siguradong magagamit ng mga FPS gamer sa inyo. Yun nga lang ako, hindi ko siya masyadong ma-highlight or mapakita sa inyo since hindi ko masyadong gamay yung tablet pag naglalaro ako with gyro. Very much capable din siya na makapaglaro ng mga modern heavy games kagaya na lang nitong Genshin Impact. And grabe guys, sobrang sarap maglaro pag ganito kalaki yung screen na pinaglalaroan ninyo. Ngayon pagdating sa Antutu, nakakuha tayo ng 519,000 points na kung titingnan nyo parang medyo mababa. Pero remember guys, ang pinag-uusapan natin dito is tablet, hindi cellphone. And hindi naman laging sa Antutu yung basihan niya, nasa optimizations na rin. And nakita nyo naman kanina sa mga games, so far, smooth naman. Syempre, up to 10 fingers yung support ng ating multitouch. Ibig sabihin, bagay na bagay din siya pag nagmumultitasking kayo or pag naglalaro kayo ng mga rhythm games. Speaking of multitasking, tignan nyo naman to. May naka-open na YouTube, may naka-open na Facebook, may naka-open na TikTok. Tapos mag-o-open pa tayo ng Google Chrome. Kaya kung may nagpaplano sa inyo na gamitin si Poco Pad for work from home, siguradong kayang-kaya niya yung mga tasks na ibibigay nyo sa kanya.
And dito na ngayon papasok yung mga add-on accessories na pwede nyong bilhin kagaya na lang nitong Poco Smart Pen. So ito guys, kailangan connected siya via Bluetooth. Ibig sabihin, china-charge nyo siya, and pag gagamitin nyo siya nang hindi nakakonect is hindi siya gagana. Meron siya dito guys, dalawang buttons. Yung isa is for screenshot, and yung pangalawa naman is pag may biglaan na gusto kang isulat or pag may biglaan na gusto ka i-drawing, Type-C na rin yung charger niya. And also, replaceable yung tip niya. So far para sa akin na casual user lang ng stylus pen is accurate naman siya and halos wala naman siyang delay pag nagsusulat or nagdo-drawing tayo. Hindi ko lang sigurado pag sa mga artist talaga. Nakikita nyo din dito sa Bluetooth yung kanyang battery, and para sa akin lang siguro ang ayaw ko or hindi ko nagustuhan is hindi nyo siya pwedeng i-connect sa other devices. And kahit gumamit ako ng Poco phone mismo is hindi pa rin siya nakikita sa Bluetooth. Another add-on accessory is itong Poco Pad keyboard na buti na lang madali lang i-connect via Bluetooth and madali lang din ikabit dito sa Poco Pad. Hindi rin ako nahirapan na gamitin siya pag nagtatype ako since maganda yung buttons niya, hindi siya parang cheap na gamitin. Okay din yung travel niya lalo na kung sanay kayo sa laptop, pero kung sanay kayo sa keyboard talaga, sa full size keyboard, medyo maninibago kayo ng konti. So itong napapanood nyo guys sa video, ito yung first time na ginagamit ko yung keyboard sa pagtatype, and mapapansin nyo naman halos hindi naman ako nagkakamali. Yun nga lang, medyo mabagal ako compared pag gumamit ako ng full size keyboard since naninibago nga ako. And ayan, nakakuha tayo dito ng 69 WPM, and feeling ko okay yan para sa first time na gumamit ng gantong type of keyboard. And after 3 trials, ayan, umabot na tayo ng 79 WPM with 97% accuracy. So ayun, para sa akin okay na okay siya. And para may idea din kayo kung anong tunog niya is ito, konting keyboard sound test tayo. Nga pala guys, yung keyboard niya once connected, pwede nyo din gamitin for gaming basta supported ang mouse and keyboard dun sa games na lalaroin ninyo. Tinry ko siya sa Asphalt 9 and dito sa Roblox, yun nga lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa game. Pero ayun, tinry ko lang and gumagana naman siya. Ngayon guys, punta tayo sa not so impressive part ng tablet, which is yung kanyang camera. Meron tayo ditong 8 megapixel na main camera na capable ng 1080p at 30fps na video resolution, and meron din tayo ditong 8 megapixel na selfie camera na capable din ng 1080p at 30fps. And ito guys yung ilan sa mga sample shots na nakuhanan natin gamit itong Poco Pad. Ngayon guys, pag-usapan na natin yung presyo and variant. So meron tayo ditong color gray, which is ito yung nasa akin ngayon, and meron din tayong color blue. Ang SRP niya guys is 15,999, pero habang may promo pa, pwede nyo na lang siya makuha ng 14,199 na lang. Yung Poco Smart Pen naman natin is 1,799. Yung Poco Pad keyboard naman is 2,159. Pero kung ang gusto nyo is yung simple lang na pad cover na pwede nyo ding gamitin as tablet stand, ang presyo naman niya is 719 pesos. In conclusion guys, para sa akin, sulit itong Poco Pad. Of course, hindi siya super perfect, hindi ito yung parang magiging super dream tablet mo, pero given the 15 to 16,000 price, is sulit na yan. And yung mga add-on accessories, para sa akin, bilhin nyo na lang kung kailangan nyo, pero kung hindi nyo naman magagamit, wag nyo nang idagdag sa add-ons ninyo. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.